Umiiyak ako at hindi ako makatulog ng maayos. At lagi kong tanong sa kanya kung anong nagawa kong kasalanan. Bakit ginawa niya akong kabet? Gusto kong hayaan na lang sila pero ang sabi niya sa akin ay napaka-selfish ko. 5 years na kami nang kinakasama ko. Single mama ko at may anak ako sa una na 6 na taon na ngayon. At single dad naman yung kinakasama ko ngayon. Live-in kami since 2020. May stable work ako dati at isa akong manager. Pero dahil sa kanya ay nawala yon. Dahil palipat-lipat yung work niya at na-assign siya sa ibang lugar. Na pati ako ay kailangan ding mag-resign para magkasama kami. And then naghanap ako ng trabaho at na-hired naman ako agad. Hanggang sa nabuntis niya ako. At dahil risky yung pagbubuntis ko, kailangan kong huminto. Ngayon ngay 1-year-old na yung anak namin at ako'y alaga sa kanya. Wala akong katuwang kundi ang sarili ko lang na ang akala ng mga magulang ko maayos ang kalagayan ko dahil sa trabaho ng partner ko. Sa ngayon ay nahihirapan kasi ako dahil nahuli ko sa convo nila na nagkabalikan pala sila ng asawa niya. Kasal kasi sila at merong 3 anak at yung bunso niya hindi daw siya sure kung kanya yon kasi hindi raw nagmana sa kanya at malayong malayo talaga. At dahil doon ay nagkahiwalay sila dahil nga daw niloloko hanggang sa nagpaalam siya sa akin na gusto daw niyang makita yung mga anak niya. Pero dahil ayoko namang higpitan at baka sabihin ay hinahawakan ko siya sa liig. At dahil 1 year mahigit na rin namang hindi niya nakikita yung mga anak niya, ay pinayagan ko siya. Galing rin ako sa broken family kaya ayoko siyang ipagdamot sa mga anak niya. Na kapag gusto niyang makita ay wala yung problema sa akin. Minsan na rin niyang idinahila na gusto niyang makita ang nanay at tatay niya para makauwi siya sa kanila. At late ko lang nalaman na kapitbahay niya pala yung ex niya. Araw-araw ay sa akin pa rin naman siya umuwi. Na pag-uuwi siya sa kanila, nandito na siya ng madaling araw. May dala siyang pagkain at naglalambing sa mga anak namin na na-miss daw niya kaagad. Hanggang sa kinutuban ako ng hindi maganda. Nasimula kasi na nag-uwian siya sa kanila, hindi ko matanggap na lagi niya akong hinahawaan ng sakit niyang tulo. 5 times more na nagpapa-private hospital ako para maagapan kaagad. Nag-HIV test kami at negative naman. Napapagod na ako sa sitwasyon na nagpapatawad ako lagi sa kanya para sa mga anak namin. Ayoko kasing maranasan ng anak namin na hindi buo. At dahil doon kahit masakit ay tinanggap ko na lang na sila na ulit ng asawa niya pero sa akin pa rin siya umuwi. Minsan lang naman sa isang buwan siya makauwi sa kanila. Or di kaya pag may mga event yung anak niya umuwi siya. Gabi-gabi akong umiiyak at hindi ako makatulog ng maayos. At lagi kong tinatanong sa kanya na anong nagawa kong kasalanan at bakit ginawa niya akong kabet. Ngayon pa na merong batang involved. Hindi ko rin kasi inaasahan na magkakabalikan sila ng ex-wife niya after 2 years. Sobra talaga yung ginawa niya sa akin. At hindi ko maintindihan yung sarili ko kapag nakikita ko siya. Puno ako ng galit pero kailangan kong magpatawad para sa mga anak namin. Minsan nag-decide akong hiwalayan na lang siya para mahinto at hayaan ko na lang sila. Pero sabi niya selfish daw ako. Iniisip ko rin yung kalagayan ng anak namin na sobrang nasaktan ako at grabe yung pagmamahal na binigay ko sa kanya. At pagtitiwala na sa isang iglap lang ay nawala yan sa kanya. Sasabog na yung utak ko, kakaisip, nagka-postpartum depression na rin ako. I need your advice, Mami Len, kung ano yung makakabuti sa aming mag-ina. Letter sender, Michelle. Mula nung nag-uwian siya, nahawaan ka na niya ng tulo. Kasi dun sa part na yun, ginastify niya talagang manloloko siya. Kaya dun sa alibay niya na naghiwalay sila dahil iba raw yung ama ng anak niya. At niloko daw siya, naniwala ka talaga. Diyos ko, isa na naman ang naloko ng ganyang alibay at kasinungalingan. Mima, kahit risk yung sitwasyon, pinapatawad mo kahit health mo yung apektado. Na kahit maganda yung trabaho mo noon, isinapalaran mo. Baliw na baliw ka sa part na yun. Mi, sa sitwasyon mo ngayon, ay na-back to you ka. Lilinawin ko lang sa'yo na simula pa lang na nagkarelasyon kayo ay kabit ka na talaga. Malinaw sa kwento mo na kasal sila bago ka. Ngayon mo lang ba nare-realize? Ngayon lang ba nagsisink in sa'yo? Ngayon nga ibaliktad na yung sitwasyon nyo. Hinahayaan mo na itrato ka lang ng ganyan at ang tagline mo, kailangang magpatawad para sa anak. So talaga ba? Badly needed ba, Mima? Yung pareho kayong may tae sa ulo ng asawa niya. Napayag kayo ng suksok dito, suksok doon. May bonus sa sakit ka pang makukuha. Tiba-tiba naman tayo dyan. Mima, gising ka sa katotohanan. Kailan ka bibitaw? Kapag basahan ka na, yung upos na upos ka na kahit sa mga anak mo wala nang matira. Ano bang laban mo sa dating asawa? Huwag mong unahin ang tibok ng puso at kipay mo, Mima. Ibalik mo yung dating ikaw. Pati ba yung dating ikaw kay nalimutan mo na? Matalino ka manager ka nga sa dati mong trabaho. Tapos sarili mong buhay nawawalan ka ng preno. Yung may pinag-aralan ka naman pero bakit pagdating sa pag-ibig rofer ka?